The BYD CU5 DMI is a plug-in hybrid sedan available in two variants, Dynamic and Premium. Both models feature a front-wheel drive system powered by a 1.5-liter naturally aspirated 4-cylinder engine paired with a permanent magnet synchronous motor. The dynamic variant delivers 179 PS and 316 Nm of torque, while the premium offers 197 PS and 325 Nm of torque. Acceleration from 0 to 100 km an hour is achieved in 7.9 seconds for the dynamic and 7.3 seconds for the premium. The vehicles are equipped with the BYD Blade battery technology, with capacities of 8.3 kWh for the dynamic and 18.3 kWh for the premium, providing electric-only ranges of 50 km and 150 km respectively. Combined with a 48-liter fuel tank, the total driving range extends up to 1,175 km for the dynamic and 1,240 km for the premium, with real-world tests showing the premium reaching up to 1,645 km on a single charge and full tank. In terms of dimensions, the CU5 DMI measures 4,780mm in length, 1,837mm in width, and 1,495mm in height, with a wheelbase of 2,718mm and a ground clearance of 160mm. It offers seating for 5 passengers and a cargo capacity of 450 liters. The dynamic variant is priced at 948,000 Philippine pesos, while the premium is available at 1,198,000 Philippine pesos. Charging times range from 3 to 3.5 hours using AC charging, with the premium variant supporting a faster 6.0 kilowatt charging rate and featuring vehicle-to-load or V2L capability. Additional features include a 12.8 rotating infotainment screen, wireless Apple CarPlay and Android Auto, and a suite of safety systems such as 6 airbags, ABS with EBD, traction control, and a tire pressure monitoring system. The premium variant further enhances comfort and convenience with dual-zone automatic climate control, a sunroof, and a 360-degree camera system. So na pinakikita niya na ang power is going sa front. Opo sir, kasi front wheel drive po ito sir. Ah, okay. Yun all wheel. All wheel drive po sir. So dito sir, makita yun na sir yung difference ng hybrid sa electric. Ito hybrid siya. Hybrid na siya sir. Ah, kaya pala familiar yung power ano niya. Ito maganda yung ano kami kasi kita mo pa rin lahat. And may 360 siya. So ngayon, ang tumatakbo is battery lang. Opo. Kailan siya papasok yung gasoline engine natin? Okay, so for the Seal 5, Sea Lion, saka Shark, papasok po yung hybrid, yung gas po pag mababa na po yung battery, nasa around 25% na po. Tapos, pag at the same time po, is nasa highway po, more than 80 kilometers na po yung takbo, doon na po papasok po si gas, si engine nag-engage po. Tapos another cool feature po, kakaibang feature po kay DMI po is yung state of charge po. Pakita ko na rin po dito. Pakita ko na rin po dito yung isa sa highlights ng feature ni DMI is yung state of charge dito po. Paano, anong meaning yung state of charge? So, eto sir, yung state of charge po, pwede yun siya mabago. So let's say sir, nasa 25%. Ah, okay. Pagpatak sir na 25% sir, mag-charge na yung battery. Doon na mag-i-engage na yung gas most of the time. Pag sinet mo siya ng 70, doon na siya mag-charge. Doon na siya mag-charge, 70% or below. So para sa may mga range anxiety, ito yung para sa inyo. Kasi may gasoline pa na mag-charge ng battery ninyo. Yes po. And at the same time, pwede mo rin siyang i-charge through yung plug-in po. Plug-in. Yes po. Pwede bang kumanan dito? Pwede po sir. So, yung Seal 5 po, para po ito sa mga naghahanap po ng sedan. Gusto nila na makaka-feel ng electric pero may range anxiety pa. Yun po yung target market po nitong Seal 5 po. Or yung mga ibang hybrid namin po, which is yung Sea Lion saka Shark. This is, ano to, plastic ba? Ay hindi, pagka-leather, full pagka-leather po, synthetic po. Okay. Yun po sir yung target market po ng hybrid po namin, which is yung gusto nilang makaranas ng electric pero may range extender po. How much nga ulit ito? 1.1 po. Pwede pa. Pwede.
So pag finance to, 20% down. 20% din po. Okay. Magkano yun? 300 sir kasi Kasama yung insurance. kasama na insurance saka shuttle everything. mortgage. Tapos Mas mabait siya actually. right tayo sir. From yung auto hold, yung kanina kasi talagang may sipa agad. May Ito, sipa agad sir. from auto hold, ang bait niya. Talagang pwede mo siyang, pero may pag nanghingi ka rin sa kanya, Bibigay rin niya sir. ibigay niya rin. Opo. Ilang horsepower to? Nasa 200 po sir. Mataas pa rin yan. Kasi ang GT86, GR86, I believe yung GT86 198 ata. Then yung GR86 naman is nasa 230 ngayon. Ang Innova, yan 210 Fortuner. Ang Innova is 168 o 180 something. Yun yung range niya. Yung Innova na drive ko na, so sanay ako sa power nun. Yung BRV kasi 120 lang yun eh. Mababa yun. Pero for its price sir, pwede na. Oo. Sedan pa. Ganito, 1.1? 1.1 sir. For its price sir, yung power na sir is parang overrated nga daw sir sa akin. Sobra siya, pero sulit. Sulit, Yung mahalaga dun sulit. Sulit po. BYD is doing something right in that regard. Tsaka tingnan mo, mabait siya. Bering, nako, yung mga babae dyan, na gusto nyo ng mabait, maamo lang na ano to, hybrid. Hybrid po. Ito yun. Ito po sir. Tapos at the same time, matipid po. Ang consumo niya po, average po, 30 to 40 kilometers po. Parang motor, parang yung motor ko lang boy. Yung motor ko nga, 30 lang. 28 to 30 yung motor ko eh. Ito, 30 to 34. 30 to 40 po. 30 to 40. Opo. 30 siya sa 30 siya sir sa city. 30 siya sa highway sir. Ay, sabi mo 30 to 40. Opo. 40 siya sa highway, ganun. 30 siya sa highway kasi gumagamit ka ng gas sir. Ah, okay. So sa city, 40. Kaya sir na 40. Baliktad, no? Opo, baliktad Kasi po. nga, electric, Electric siya, sir. hybrid, Opo. I see. Kasi dito sir sa hybrid ka sir, pag sa highway ka sir, papaspas ka ng 80 kilometers pataas. Gamit ka na ng gas, kukonsumo ka na ng gas para po i-support po si battery. Tama, tama. Opo. Kasi sa gas, mas tipid ka sa highway. Mas tipid ka sa city sir, sa totoo lang. Dito. Opo, sa city. Kasi hindi ka gagamit ng gas sir. Palagi kasi battery lang sir for sure yung gamit. Lalo na sir pag malapit lang sir, nasa 10 kilometers lang yung biyahe niyo araw-araw. Ma-edit ba yung ano? Kunwari, di ba 80 siya tumatakbo yung gas? Ay, hindi kasi may ano naman eh. May limit. May state of charge Opo, naman pala siya. So may- it doesn't need na pagdating mo ng 60, magagas na siya. Hindi na kailangan kasi may SOC naman. Opo. Pwede mo siya i-set ng 60 sir. Ayan sir. 60. Ayan sir, 60 po. So yung wiper niya the same. Ayun. Ito sir, kaya ito yung second best selling namin. Maraming demand. Ang daming nakapila po. Ah, okay. So ngayon, ilan yung umorder sa inyo nito ngayon? If I'm not mistaken sir, combine mo na sir lahat. Sa Iconic pa lang sir combine mo yung branch ng amin, Manila Bay, Greenfield, Mandaluyong, tsaka Bacoor. Almost nasa ano na sir, nasa around 60 to 80. Dami na. Nakapila. Pero ilan yung nare-release nyo kada buwan? Kada buwan sir, combined sir, Seal 5 po. Combine mo na yung premium sa Dynamic. Average po sir, 90. Ah, taas na rin. 90 units. Galing po sa Iconic sir. From Iconic, from AC pa lang po yun sir. So yung after sales nito, yung PMS, everything, lahat sa inyo. And then, yung warranty is the same ba nung kanina? Yes po, same po sir sa EV saka sa ibang hybrid models po. 6 years po sa motor vehicle, 8 years po sa battery. Tapos nagtag ko na rin po yung sa mileage po, 6 years or 150k whichever comes first. Sa battery naman sir, 8 years or 160k whichever comes first po. Yung warranty. And then, again, may warranty yung battery, yung moving parts, everything, meron din lahat. Opo, Parang sir. yung kanina. Parang kanina po sir. 6 years sa Motor vehicle. motor, rather sa buong kotse. Opo. 8 years sa battery. Opo sir. Ah, okay. Okay, so dito, test natin siya. Yung kanina nalula talaga ako eh. Dito sir, medyo chill pa sir. Dito kalma ka lang. Pero try na rin natin ito. Medyo open naman. Hindi ko maano ng 80 kasi kurbada. Hindi ko patansyado yun. Pero again, yung cornering niya, so far right now,
Swabe pa rin. May lane assist ba to? Wala sir. Ah, okay. So, purong-puro yung galing ko lang to, boy. Wait. Oh, suabe. Pwede. Suabe. Maganda. Natutuwa ko. Ayun o, nasa almost 60 tayo. Hindi mo ramdam yung body roll eh, oh. Hindi mo Maganda ramdam. yung body weight distribution niya sir. Tama, kasi yung battery is nasa lapag, tama Sa ba? lapad, sir, opo. I see. Tapos yung kaha sir, makapal po. Ah, okay. Hindi nga siya ganun kataas, pero syempre mas bababa yung kanina. So, pag inapakan mo siya, ito, pedal to the metal. Ayun, narinig ko na. I-engage yung engine sir, kasi pa-AV na sir eh. Sinagad ko, eto, nasagad ko, boy. Yung kanina, hindi ko masasagad. Oo, piyaman eh. Hindi ko masasagad yung kanina talaga. Lalo dito. Sorry, sir. Sa highway, pwede pa. Sa highway sir, nung dinarive ko sir sa SLEX, 0 to 100 sir, 7 sir. 7 seconds. Oh, same lang si Lion sir. Ah, okay. Halos same lang sila sir nung si Lion sir para sa akin yung driving feel. Yun nga lang sir, kay Bahan sir, mababa to sir, si Lion SUV po. I see. Pero masarap sa highway sir, i-drive sir. Masarap. Na ano ko nga, natatansya ko. Masarap. 0 to 100 ng 7 seconds. Parang Dominar mo lang ah. Oh. Pwede ba tayo mag-schedule ng test drive, sir? Mag-highway tayo? Highway sir. Oo. Para maano natin. RFID ba? Tapos highway sir pwede. Sa highway sir pwede natin sir try. Ah, okay. Sige. Next time. Next time lang sir. Ito, kahit ihataw ko siya, isagad ko siya, hindi nakakatakot. Mabait siya. Mabait siya sir. Mabait siya. Tsaka naririnig yung engine na nag-on. Yung kanina, yung kanina, re-rectine ka nun. Oh, parang roller coaster na sir. Oh. Parang roller coaster na electric. Tama, re-rectine ka talaga niya. Pero this is affable in a sense na kunwari bago-bago kang driver, Kaya pa sir. kaya ka dito. No? Actually, most ng tao, enough na to. Actually sir, Oo. yung Dynamic sir, Seal 5. Karamihan ng bubili sa amin sir, mga baguhan na driver. Which is tama lang din. Binibili nila sir para sa anakila na baguhan ko. Tama yun. Kasi medyo kaya pa i-control sir, saka madali i-drive sir. Magaan pa. Sa ano, matanong lang, if you have any idea sa financing. So let's say mag-down tayo ng 300,000 pesos. Let's say kasama na yung insurance magkano yung magiging monthly niya for 5 years? Yung usual figures, kahit hindi sakto. Pag financing sir, around, depending sa bank, 25 to 30. A month. A month sir. For 5 years na 5 yun sir. years. Opo. 25 to 30 po. Not bad. Depende po sir sa bangko sir sa app. Kasi madami kaming tie-up box po. I see. Yun na lang sir, kung gusto malaman po sir more on info sa financing options namin, much better sir PM lang po ako sa Viber or So, tawag po. yeah, i-display natin yung contact ni sir. And then, ayan, kontakin nyo siya dahil hindi, ang ganda talaga. Kung may pera ako ngayon eh. Contact nyo na lang po ako sir, viewers po pag interested po kayo sir. Sige sir, plug ka ulit yung pangalan mo, yung contact mo. Go ahead. Ayun po, pakilala po ako ulit. Ali Rapadas po from BYD Manila Bay po. Tapos number ko po is 0929-5127-536. SMS or Viber, usap tayo if interested po kayo sa front-end models namin. And sa gusto nyo magpa-quote po, pwede po ako mag-send through Viber po or email po. Yung details po nasa baba po. And narinig ko yung engine niya na ano na talaga. Rinig ko Nag-roar na siya, no? Galing. Ang tame ng engine niya. I mean, yung kahit nung tunog. Oo. 4-cylinder yung engine niya ba? 4 po sir. 4. Lahat ng hybrid engine nyo, ang ka-partner up niya na gas engine is 4-cylinder, tama? Opo sir, tapos 1.5cc po yung makina po. Which is enough na po sir, kasi to charge the battery. Solid yun. So the only remaining asterisk ng BYD is longevity. Kasi nga, how many years pa lang kayo sa market? EV sir bago 2 years na sir. 2 years pa lang, okay. Very very young, pero ang laki ng potential. Gusto ko lang kwento pala, ewan ko kung may nag-share nito sa Facebook group sa EV. May nag-post isang
one of the first few owners po ng BYD, which is yung Dolphin. Since yung Dolphin po yung Flagship niyo noon. unang flagship namin na model. Binili niya 2 years ago, if I'm not mistaken. Tapos yung Odo niya ngayon, kasi ginagamit daw sa business niya as a service, nasa 100,000 kilometers na. Uy! Taas! Anong problems po na encounter po sa ownership niya? Wala po. Wala pong problems po lumitaw sa 100,000 sa 100,000 kilometers po na biniyahe. Hindi po tumirik, as in hindi tumagal sa shop. Usually basic maintenance lang po. So pag nagpa-basic maintenance nga pala sa inyo, gaano katagal yung buong maintenance niya? So pwedeng umupo na lang doon, di ba? Opo, sir. Gaano katagal usually Sir, yung... 30 minutes to 1 hour. 30 minutes to 1 hour. Ilang game lang ng ML yun, okay na yun. So, yun dun sa, continuous dun sa sinabi ko sa Dolphin sa 1,000 kilometers, yung sabi daw niya, ang ginawa lang niya po, usually sir, yung mga basic maintenance lang po. Tapos yung mga wear and tear, syempre, may mga pinrate na siya sa pag-ilalim, which is normal naman po sa high mileage na kotse. Pero yung tipong binigyan siya ng sakit sa ulo, dahil na problema siya sa battery, wala daw siya naging problema dun sa 2 years ownership niya. Until now, happy po siya sa Dolphin niya. Sulit daw. Dolphin is SUV or sedan? Hatchback po. Hatchback. Ka-size siya sir si Jazz. Okay. Wala na tayo nun ngayon. Si Dolphin po is may stock size taas pero wala lang naka-display. wala lang naka-display sa showroom. Pero this is a very like a good experience kasi again, ngayon lang ako nakapag-drive ng EV, ng hybrid. And I can say na yung mga nag-iisip dyan na bibili kayo ng Wigo or whatever, okay lang naman, wala naman tayong problema doon. Pero I think it's high time to consider mag-hybrid kayo kasi ang mahal ng gas. Sobrang mahal ng gas. Mahal po ng gas. Diba? Lalo na kung ang takbo nyo is 20-30 kilometers, less than 30 kilometers a day, naman kayo lumalagpas ng 80 na kilometers per hour yung takbo ninyo, hindi kayo kaskasera. I think kailangan, you have to consider this. Sobrang sulit sir. Kasi yung sa clients namin po, sa mga clients ko po, in general, clients namin lahat, mga kasama ko, mga nakakausap, yung mga nagpapaservice, yung mga bumabalik sa amin, 3 months yung gas. Yung mga Sea Lion owners po namin, yun talaga yung pinakamarami namin na-release sa hybrid, Sea Lion. Good for 3 months daw yung gas sila since nabili nila yung full tank? Opo, Isang full tank 3 months. Opo. Ilang liters nga ulit yung full 60 tank? liters po. Eto 60 to. Display na lang natin. If I'm not mistaken, nasa 50. Mataas din. 50 liters po. Pero yeah, good for 3 months po yung full tank po ni hybrid namin po. Based on the experience po sa mga clients namin. Medyo malaki lang upfront pero hindi rin kung let's say ang average ng kotse na to na monthly is 35 to 30. May mga ganun din naman na sedan, mga 20 to 25. Diba? Mawawalan ka rin ng hassle na magpagas maya. Kasi nga, hybrid ka, pwede ka naman electric engine lang. Pero meron tong mode na electric engine lang. Hindi mo talaga gagamitin ever yung combustion engine niya. Meron sir. Ito sir, okay. EV po. Ito May pala. button pa lang, yun. So meron siyang pure EV, meron siyang Hybrid. Opo. I see. Naka-hybrid tayo. May limit lang sir si EV. So ang EV, natry yung EV sir, papalik sir. Kaya may limit lang si EV. Si EV, ang maximum kilometers lang niya. Yung kilometers ni layo, kaya niya itakbo. Dito sa Seal 5 Premium, 100 kilometers. Sa speed naman po, 80 kilometers per hour lang yung limit ng EV po. Paglagpas po ng 80 kilometers per hour, automatic siya lilipat ng hybrid para po mag-charge po, para po kumuha ng power sa engine po. So hanggang 80 ka lang. 80 kilometers per hour sa speed. Sa mileage po, 100 kilometers po. Okay. So pag nag 101 na, charge na siya, mag-on na siya. Mag-on na yung engine sir. I see. Kukuha na siya ng power sa engine sir. Pag naubos na sir yung battery sir. Para sa inyo mga nanonood, gaano kalayo yung 100 kilometers? I believe from Parañaque to Tagaytay, Rotonda, 92-98, tama ba? Ang pagkakaalala ko, either 98 balikan na o 98 papunta pa lang.
I'm not sure from the top of my head, yun na yun. So either pwede ka magbalikan ng Tagaytay ng walang gasolina, basta hindi ka lalagpas ng ng 100. Wait, paano yung count nun? Pag, kunwari, pinatay ko na yung engine, pag pinatay ko yung engine, tapos binuksan ko na ulit, pag pinatay ko yung kotse, pag binuksan ko ulit, magre-reset yung 100 kilometers na count. Hindi po sir. Kung ano po yung natira sir, yun na yun sir. I see. Battery So, charge. nakadepende sa battery. Opo, sa battery talaga sir. Sa state I of see. charge po. Tama, okay. Opo. Tama rin naman. Tapos yung full tank pala sir, pala lang po din. Yung full tank po ng DMI po sa Seal 5, which is ito, si Lion and Shark, 1,000 kilometers po yung full tank po. Talagang sobrang tipid talaga siya, sobrang efficient po in the long run. In the long run po, yung full tank niya po. Parang ang nakamotor, ano? Opo. Kasi yun nga po, i-purpose lang po kasi ni engine po, taga-support lang po siya sa battery, taga-regenerate po. Kaya compared mo po yung itong DMI po sa normal na mga gasoline na kotse, mga diesel, sobrang tipid talaga sa fuel consumption cost, saka sa interval din. But I can say, with driving boat, we can't lose Kasi yun, parang pag ginusto mo, bibigay niya. Eto, mabait talaga siya to begin with. By the way, kanina 51% tayo, 48%. Okay, nakailang ikot din tayo. Yun lang ang ginahin natin. Grabe. Sir, thank you ha. Thank you sir.